Yung glasses ko, hindi ko na rin nakita. Ay, nusang talaga. Nakapasok ako sa work ng bulag. Yung eyeglass ko na lang na isa, ibigay ko sa'yo. Papalitan mo na lang. Alam mo, nag-drive. Hindi, may eyeglass ako na isa. Yung kagaya nung sa'yo. Sa'yo na lang yun. Di ko naman ginagamit. Nag-drive ako pinag-drive ko kayo sa Tagaytay na bulag ako. Hindi kayo kinabahan, di ba? Gago ka. Wala kang eyeglass nung nag-drive Ikaw ka. nakalimut na wala din sa isip mo, wala akong glasses. Yan na. Gusto ko ng bagong eyeglasses. Mura sa EO. Yung EO ang pinakamurang nabibilhan ng eyeglass. Sa EO. Compare sa Ideal Vision. Mayroon akong eyeglass na galing sa Ideal Vision. Kung ano patuloy ang mahal, yung patuloy ang hindi ko nagagamit. Hindi ko nagagamit kay na-realize ko na hindi na siya bagay sa akin ngayon kay pumayat yung mukha ko. Dati bagay siya sa mukha ko kay mataba pa man yung mukha ko, so bagay pa siya dati na pag sinusuot ko. Ngayon hindi na siya bagay pag sinusuot ko kay pumayat yung mukha ko. So mga ganitong eyeglass ang bagay sa akin. Tapos yung pakat eye na winala ni Chay. Nasaan na kasi yun? Bago pa yun eh. Iinis talaga ako. Wala na ba sa inyo? Ano ba namin? Nandun lang yun sa bahay nyo. Ay, dala-dala mo talaga yung nagbaba. Hindi. Hindi. Talaga yung sabi mo. Hindi. Kudala. Hi, Kim. Ay! Feeling ko malapit nang masira tong langka. Maano na siya eh. Malaway na siya. Malaway na siya. Feeling ko malapit na siyang masira. Oh, malaway na siya. Kakainin ko pa ba to? Kinain ko na nga eh. Nilagay ko pa siya sa rin. Masahe ko yun. Uwi ako Samar. Ate Mary. Nabawasan na nga eh. Kasi nagpamassage ako nung isang araw. Wow. Ako. Kikibi tayo nun. Wow! Ano naman? Kikibi naman talaga tayo nun ah. Bayad mo, bayad ko. Why do 300? Ako yung... Ay, ayoko na magsalita. Ayoko magkikwentahan pa tayo dito. Pusang inang yan. Mula nung nagkasakit ka, ako bumibili ng pagkain ha. Hindi ka na bumibili ng pagkain. Gumaling ako mag-iron sa'yo. Ikukuha mo pa nga ako ng tubig ngayon eh. Ayoko na papagod ka eh. Joke lang. Baka mahimatay ka eh. Di mas malaking problema. Compare sa pagkukuha lang ng tubig, di ba? Napakadaling trabaho lang. Kukuhanan ko lang siya ng tubig, paghahandaan ko lang siya ng pagkain. Ay, kaysa naman bigla siyang mahimatay eh. Di malaking abala yun sa akin. Tinapon ko naman yung trash kanina. Nakaupo nga lang ako. Nakaupo ko sa elevator. Sabi nila, mag-audit ka na, Chay. Mag-audit. Tim, paka din na lagi. Mag-uul na agad. Chay, kailangan mo nang gumaling. Napapagod na ako. Magaling na nga. Alam niyo ba, guys?
Feeling ko gustong-gusto ni Chay na may sakit siya kasi hindi ko siya napapagalitan. Kalmado lang ako. Pag may... Wala siya na... Oh, never ko siya pinaragalitan. Mula nung nagkasakit siya, lagi ko lang siyang inaalagaan. Sinusubuan ko pa. Pinaghahandaan ko pa ng pagkain. Ako lagi Chay, magpagaling ka na. Napapagod na ako maghugas ng plato. Sinasabi ko naman ako na ayaw mo eh. Eh, ayoko nga. Nagkikilos ka, baka nga mamaya mahimatay ka, di mas malaking problema. 'Di ba? Pag mahimatay siya dahil kakakilos niya, di mas malaking problema 'yun. Kaya ako na muna. O baka kailangan siguro nitong kumilos para gumaling. Kaya siguro hindi gumagaling to kaya hindi siya kumikilos eh. Nakahiga lang. Buwas, Kim. Hala! Thank you, Marivic! Thank you po. Bago ka nag-signal na kasi nakakawala. Bibili ako ng ano. Dapat pala, may paper plate lang tayo dito para hindi na tayo naghuhugas ng plato. Diretso tapon na. Paper plate, tapos disposable spoon and fork. Disposable lahat para walang hugasin. Charis, eme lang. Baka mamaya, mabash pa ako. Kim, wait lang pala, Kim. Hindi pa pala, wait lang kasi may inaasikaso pa. Update kita bukas. Sisimang lang ang kailangan ni Che para gumaling, Lorms. Papuntahin ko na ba si Simang? Sorry, excuse me. Kung pwede lang talaga magpapasok ng bisita dito, pinapunta ko na kayong lahat dito para kayo na mag-alaga. Gumaling na ako sa araw-araw na pagsabi ni Lorna na ano, kawawa ka naman, mamamatay ka na, pinapagaling ko talaga yung sarili ko. OA ka, in-OA mo ang kwento. Kawawa ka. Lagi ko lang sinasabi, kawawa ka naman. Buto na yung mamamatay na yan siya. OA ka. OA ka magkwento. Manahimik ka na lang. Ala! Thank you, Marivic! Totoo, napapa-comment nga si Mama Burns eh. Sabi ni Mama Burns, di ba Disney princess ka? Hindi guys, sa friendship kasi namin, sa circle namin, Friend Becky Squad, hindi talaga nila ako pinapakilos. Bawal. Hindi nila ako pinapaghugas. Hindi talaga ako kumikilos. Nakaupo lang ako. Kaya si Mama Burns napaka-comment siya, di ba Disney princess ka? Kahapon? Naghuhugas ako ng plato. Minsan lang yung na-up sa live ko pero Sa pagkakataon pa nag-uugas ka no? minsan nga lang siya pumasok sa live ko, yung naghuhugas pa ako ng plato, nabisto tuloy. Hindi, minsan lang naman ako mag-ano. May sakit lang talaga tong kaibigan ko. Nag-uugas ka naman eh. Dati nag-uugas ka din. Wala naman ako sakit na. Good night, Marivic. Ayoko na. Malaway talaga. Hindi ko siya feel na kainin. Hindi ko na alam anong kakainin ko. Dragon fruit. Ayoko, wala ako sa mood kumain pa ng dragon fruit. Baka mamaya ako pa yung sumunod na magkasakit. Wala ka ng fruits. Anong kakainin ko? Wait lang, guys. Wag na to! Ayoko na to! Malaway na siya. Hindi na siya masaya. Sige, dragon fruit.
Cherry on top, cherry on top. Oh, sige Kim. Buwas? Buwas ada day. Birthday bukas ni Mama Burns eh. Dragon fruit from Ate Ali. Thank you Ate Ali. Ang dami nito guys. Nakabili na ba tayo ng dragon fruit na color white? Iba meron yun. Iba ba yun? Hindi pa ako nakakain ng dragon fruit na white. O, di ba? May sumisiksik agad sa ngipin ko. Yan mo na yan. Ano, Ate Lab? Ewan ko sa kanya. Bumuli na naman siya. Okay lang ako, Almira. Kumakain ako ng dragon fruit. Aray. Mahal-mahal ng pamasahe pa uwing summer. May bulati ako sa tiyan. Kaya hindi ako nataba. Meron akong alaga sa tiyan. Siya yung kumakain ng kinakain ko. Charis, alam nyo ba guys, ba't di ako nataba? Every kain ko kasi, nilalabas ko kagad. Ang bilis-bilis ng ano ko, metabolism ko. Lalo pag kumakain ako ng mga heavy, like samgyupsal, mga ganun. After ilang minutes, nilalabas ko na agad na si CR na agad ako. Siguro kailangan kong mag-take ng mga supplement na pampataba talaga para lang tumaba ako. Alam nyo ba guys, dati tumaba ako, may tinake ako para tumaba. Kaso hindi siya kasi maganda na iti-take mo kasi fake siya na fake taba lang siya. Pag i-stop mo, papayat ka ulit. Yung ano, ginseng, yun. Tataba ka doon, pero papayat ka ulit. Wala eh. Hindi talaga kami tabain eh. Sana all sa katawan ko, payat-payat ko, hindi ako masaya sa katawan ko. Hindi ako masaya sa katawan ko. Hi, Nizin. Nizin. Wait lang. Punin ko pa yung kalahati. Kaway tila sining sa museo, di naluluma. Pinsalay ikinamada, nibining may salamangka. Minsan malambig sinto bouquet. Kaway tila
Totoo, Ate Cheryl. Lilipa rin na ako ng hangin. Hi, Jai! Kumusta? Good evening. Hi, Angel! Sino Angel? Dayan? Kay Dayan account to, diba? Na Angel. Diba? Hi, Dayan! Dami mo namang account. Alam nyo, kaya nga ako laging balot na balot lagi. Pansin nyo yung mga damit ko, kaya lagi akong balot na balot. Kasi, mapayat ako, so tinatago ko yung payat ko. Yun. Nung dati kasi, nung medyo sakto pa yung katawan ko, nung hindi pa ako ganito kapayat, lagi naman akong naka-short, lagi akong naka-sando, na, ako, nagpapakita ko ng skin talaga. Nagka-crop top, naka-short, naka-sando, kay sakto man yung katawan ko. Yung mula nung pumayat ako, lagi akong balot na balot. Dalawa lang pala. Sige. Hi, La Arnie. Ha? Alam mo yung words na ikaw, Raigi, agad? Ha? Anong gi? Ikaw, Raigi. Ha? Hindi ko alam yan. Sentence na lang para maintindihan ko. Ate Cheryl, kung madali lang sana magpataba, diba? Sana mataba na ako ngayon. Ang hirap-hirap tumaba. Nagtataka nga ako bakit yung mga kaibigan ko hindi naman sila malakas kumain pero nataba sila. Ba't ako, kahit anong kain ko, hindi ako nataba? Pero yung katawan ko, pang P-pop. Pang P-pop group yung katawan ko. Pang girl group, mga bini, ganun. Katawan lang ha, hindi ko sinabing muka. Baka sabihin nyo na naman, katawan lang. Ang gala naman to, sumisiksik talaga sa ngipin ko yung mga Yung mga P-pop group, yan sila, yung bini. Alam nyo ba yung kinakain nila, like, limit talaga yung kinakain nila. Hindi sila pwedeng kumain ng mga nakakatabang pagkain. Hindi ako pwede sa ganun. Dapat kasi flat lang ang tummy nila, ganun. Kasi di ba dati medyo chubby yun sila. Tapos ngayong sumikat na sila, nagbawas sila ng timbang. Maintain na talaga yung ganun nilang katawan. Kagaya ng Blackpink. Pag mga ganyang group, di ba yung Blackpink, maintain din yung katawan nila, hindi sila pwedeng tumaba, kailangan yung timbang nila ganyan lang, di pwedeng madagdagan, dapat maintain ganyan. Diyos ko, hindi ako pwede sa ganun. Ate Ali, sakto pa yung katawan ko dun. Mga, yung ganung, may mga picture ako na naka-shorts ako. Tapos alam nyo ba yung shorts na ginagamit ko? Hindi ako gumagamit ng mga shorts na maong. Hala! Thank you, Don! Hindi ako gumagamit ng mga shorts na maong shorts. Hindi ako gumagamit ng... Alam mo ba yung mga shorts na ginagamit ko? Mga cycling shorts na iba-iba yung kulay. Tapos yun yung shorts ko. Tapos pinapartneran ko lang siya ng mga hoodie, ganun. Or sando. Tapos papartneran ko siya ng blazer, ganun. Ganun yung fashion.
Hi, Roddy. Good evening. Thank you, Don. Oo. Alam nyo ba, nung elementary ako, ang pangbuli sa akin ng mga kaklase ko, munggo. Munggo, munggo, munggo! Tinatawag nila akong munggo. Kasi ang liit ng ulo ko dati talaga. Hindi ko lang alam ngayon, kung maliit pa ba yung ulo ko. Ba't ganyan yung ulo mo? Parang munggo, ang liit-liit. Ginaganon ako ng mga kaklase ko dati. Tapos, nung high school naman ako, yung pangbuli nila sa akin, yung tenga ko, sigbin. Tinatawag nila akong sigbin, sigbin, sigbin. Mga bully sila. Kasi yung tenga ko nakaganon siya. 'Di ba yung sigbin na palabas sa Pedro Pinduko? Ganon. Yung tenga ko daw kasi nakaganon. Pero ngayon hindi naman nagaano. Saks na yung tenga ko. Siguro nadala siya sa kakamassage-massage. As kwento sa akin ng magulang ko, maliit daw talaga ang mukha ko. Isang ganun lang talaga daw. Isang ganun lang dati. Ewan ko, nag-iba na din kasi yung shape ng mukha ko kasi tumaba ako, pumayat. Mas nag-iba shape ng mukha ko dahil nagpa-brace ako. Ito ha. Ayoko talaga sa shape ng mukha ko ngayon. Nag-iba talaga yung shape ng mukha ko mula nung nagpa-brace ako. Pag nagpa-brace ka kasi, naiiba yung shape ng dito mo. Kasi, di ba, na-adjust yung ngipin mo. So, naiiba yung shape ng dito mo, ng mga buto-buto mo, mga ganun. Hi, Sunflower. Pwede po ba sabihin kay Dads ang mga sinabi ni Mamex na mga... Ano yun, April? Ano mga sinabi niya? Marami sa amin maliliit ang mukha. Okay lang naman. Marami sa amin maliliit ang muka ng mga sisi, maliliit ang muka ng mga sisi. Content creator yung iba. Ulo! Joke. Alam nyo ba guys? Pansin ko lang, ang dami kong babies na may mga pinagdadaanan talaga. Mga kailangan operahan, mga ganun. May sakit, ganun. Sana laban lang tayo sa buhay na huwag tayong susuko. And mag-pray lang tayo lagi. Guys, powerful ang prayers. Promise. Powerful ang prayers. Sobrang effective ng prayers. Minsan galit.
Laging galit pa lang. Kung madalas nakikita niyo akong galit, ganito lang talaga ako magsalita, guys. Pero hindi mang makita sa itsura ko, guys. Pero ako na magsasabi sa inyo, sobrang powerful ng prayers. Alam niyo ba lahat dinadaan ko lang sa pray? Alam niyo ba't nasasabi kong powerful ang prayers? Kasi ganito yung ginagawa ni Lord sa akin. Halimbawa, magpe-pray ako ngayon. Sobrang dami kong pinagdaanan before na like, sobrang na-zero ako before. Sobrang na-zero ako before na every time na-zero ako, magpe-pray ako kay Lord. Tapos, hindi naman ibibigay agad. Hindi naman siya yung kinabukasan, andyan agad. Hindi ganun ang prayers. Hindi ganun ang prayers, guys, na bukas ibibigay niya agad ang gusto mo. Hindi. Pero, dadating yung araw na ibibigay ni Lord sa'yo yan. Like, mga, siguro ilang weeks or after a month, ibibigay ni Lord sa'yo yan. Ganun lagi yung mga pinipray ko eh. Tapos lahat ng 11-11 wish ko, laging natutupad. Wala akong 11-11 wish na hindi natupad. Kasi siguro dahil yung mga wish ko lang naman is hindi naman sobrang bigat. Kaya natutupad. Tapos alam nyo ba guys, yung 11-11 wish ko, hanggat hindi ko nakukuha yung 11-11 wish ko or prayers ko, yun yung paulit-ulit kong ipinagpipray kay Lord. Or yun ang paulit-ulit kong wini-wish. Hanggang sa maibigay yun sa akin. Pag maibigay na yun sa akin, saka na ako magbabago na naman ng prayers or magbabago ng wish. Pag naibigay na sa akin yung wini-wish ko. Yung para lang sa akin pero syempre may mga pinipray din ako na para sa family ko, para sa mga friends ko. May mga ganun din. Ba't ka naman kasi magpipray ng ikakasama, Ate Love? Tapos pag meron kang i-pray na hindi talaga binigay ni Lord sa iyo, may ibang way or may ibang way na may ibang reason yan bakit hindi ni Lord ibinigay sa iyo yan. Ibig sabihin yan, merong right way para sa iyo. Like merong ano ba, paano ko ba i-deliver ito? Nahihirapan na naman ako mag-deliver. Basta may right way para sa'yo. Halimbawa, hindi binigay ni Lord sa'yo yung pinagpipray mo kasi hindi yun yung para sa'yo. Yun. Mas magugulat ka na lang isang araw, biglang bugs. Masaya ka na ulit, okay ka na ulit, kasi nga powerful ang prayers. Ginawang salamin. Quick live lang to. Diba nag-close yung business ko, nawala sa akin yung business ko. Ang naging kapalit naman nun is kayo. Nawala yung business ko, nakapasok ako sa The House of Collab, tapos dumating kayo na, kayo parang naging blessing, parang blessing din kayo sa akin. Parang instrument din kayo ni Lord. Na kahit papano napapasaya niyo ko, kahit papano nawawala yung stress ko, kasi nandyan kayo, ganun. Sabi ni Lord, hindi pwedeng habang buhay ka mas-stress, ang bata mo pa para mas-stress, ibibigay ko to sa'yo. O, ayan. Binigay kayo sa akin. Kaya sana hindi nyo ako stress, charis, eme lang. Hindi, kayo nga yung ano. Sabi nila, pag may nawawala, may dumadating.
So far, meron din naman akong mga namimit na tao na willing makipag-business partner sa akin. So baka yun yung kapalit. Na sana wala akong negosyo. Wait lang, ha? Naiirita na ako sa aking ngipin. May nagtatagong mancha. May nagtatagong mancha. Kakatutbrush ko lang talaga. Ano masarap kainin? Ano masarap kainin? Totoo, Ate Ali, dumadami kayo and sana mas dumami pa tayo. More pa, more. More blessings. Ganon. Ano to? Mancha. Namantsahan. Ano to? Mancha. Tiniris ko kanina yung pimple ko. Ayan o. Ginanon ko siya. Tiniris ko siya. Pinalabas ko yung nana niya. Ano yan siya? Magiging sugat, tas magiging peklat, tas mawawala. Ganun yung nangyayari sa mukha ko. Pag nagkakaroon ako ng malaking pimple, tinitiris ko talaga. Hindi ko siya hinahayaan na magsistay lang sa mukha ko. Kasi pag hindi ko siya tinitiris, ang pangit tignan. Parang feeling ko pag hindi ko siya tirisin, hindi siya mawawala sa mukha ko. Kaya ang ginagawa ko, tinitiris ko talaga pag may pimple ako. Kasi ang nangyayari niyan, dudugo siya. Pinapadugo ko yan, tinatanggal ko yung nana, tapos pinapadugo ko. Tapos magiging peklat, magiging sugat siya, magiging peklat siya. Tapos mawawala na. Mag 11-11 wish na kayo. Sana manalo po ako ng 1 million sa daw. Tsare! Sana ako na po yung... Ala! Apaka-imposible naman. Totoo, Ate Love. Dumadami na kayo. Hindi ako, wala. So far, wala. Hindi ako nagkaka-pimple marks. Hindi. Walang ganun. Hindi. Yun nga sabi nila eh. Huwag ka daw magtitiris ng pimple. Yun talaga advice. Huwag daw titirisin ang pimple. Pero wala eh. Pasaway ako eh. Tinitiris ko talaga. Lahat ng pimple, pag tinutubuan ako ng pimple, tinutubuan kasi ako lagi ng pimple pag magkakaregla ko. Ito kaya ako tinubuan ng pimple kasi kakaregla ko lang, kakatapos lang ng regla ko. Tinitiris ko talaga. Dito, tubuan ako dito. Huwag ka lang magtitiris ng pimple daw pag malapit sa ilong. Super, wala pa naman ata akong naging pimple na malapit sa ilong. Madalas dito, tas sa noo, tapos dito. Madalas mga dyan ang pimple ko. Tas yun yung tinitiris ko. Yun talaga yung sabi, wag daw magtitiris. Eh wala, tinitiris ko talaga eh. Oo. Yung iba. Siguro yung iba. Wala, tinitignan ko lang yung mukha mo kung may pimple ka na. May pimple ka na naman. O may pimple ka na naman.
Nasaan na ba tayo? Nawala na ako sa usapan natin. Guys, alam nyo ba? Wala naman masyado nanonood eh. Alam nyo ba? Gusto kong pumasok sa season 8 na parang hindi na parang gusto na parang hindi na parang gusto na parang hindi na parang gusto. Ganun yung nasa isip ko. Inisip ko, pag hindi ko subukang pumasok, anong gagawin ko? Wala naman akong gagawin. So, kung papasok naman ako, baka mas maraming opportunities. 'Di ba? So, pumasok na lang. Pero ang iniisip ko, pag pumasok ako, baka masira na naman may Charis. Basta ang dami kong iniisip. Papasok ba ako? Hindi. Papasok ba ako? Hindi. Papasok ba ako? Hindi. Papasok ba ako? Hindi. Di ba ako mataba? Papasok ba ako? Baka paglabas ko kalansay na ako. Ganun lang nasa iisip ko po. Sang inang yan. Alam niyo ba't gusto ko maging... Tapos gusto kong pumasok. Tapos gusto kong maging starter. Kasi gusto kong ipanalo yung 1 million. Pero inisip ko magi-starter ako. Magi-starter ba ako? Hindi. Magi-starter... Ganun nasa isip ko. Ay, gulo-gulo. Barbie na ano, sunflower, parang Barbie na pangkulam, ganun. Parang Barbie sa personal. Barbie na pangkulam, ganun. Wala na siyang lagnat. Wala nang lagnat si Chai. Ano na lang siya, masama na lang pakiramdam niya, nahihilo-hilo na lang siya. Ewan ko nga, feeling ko sinasadya niya. Wala na siguro tong sakit, sakit-sakitan na lang, kasi gusto niya inaalagaan siya. Charis. May lang, wala na siyang sakit, ano na lang, nahilo-hilo na lang siya, hindi pa siya makatayo, tapos may regla pa siya ngayon. O, di ba sabi sa'yo, nakakahawa ang regla? Patapos kung magregla siya, naman ang nagregla. Tapos hindi siya makakain ng maayos pala. Lumpo ba siya? Nag-test live sa... Oo nga, nakita ko nga kanina. Akala ko season 8 na. Test live lang pala sila. Kasi meron silang bid to save bid. Wala, ba't may bid to save? Abangan namin DG voice mo sa season 8. Ay, matagal na akong walang ganun. Wala na akong practice. Hindi ko na alam. What if pag uwi kong summer, mag-duty ako. Mag-on board ako sa radyo. Gusto nyo ba? Pag uwi kong summer, magre-request ako sa dati kong pinagtrabahoan. Pwede po ba mag-duty kahit 2 araw lang? Hindi ko alam, Ate Ali. Ruti, magulo talaga, Ruti. I-ano nyo nga ako, i-motivate nyo ako, i-PM nyo ako, i-chat nyo ako ng mga maraming motivational. I-chat nyo ako, i-message nyo ako, ipakita nyo mahal nyo ako para ganahan ako. Wala kasi ako nababasang pagmamahal ngayon, guys. I-chat nyo nga ako, i-ano nyo ako, i-motivate nyo nga ako. Dami yata hindi papasok ngayon sa season 8 na galing sa... Hindi ko alam. Sunflower. Basta ako gusto ko maging masaya. Basta ako lang ang gusto. Gusto ko lang gusto. Baliw. Baliw na siya. Ay, may isang nag-chat na ng may nagmo-motivate na sa akin, ang pangalan niya si Mang. Si Simang ba to? Sabi ni Simang, may nag-chat na nag-pop up dito sa taas, oh. Thinking too much is not good to your health, Daddy, but if you thinking of me, it's good. Ewan ko sa'yo, just ko, baka mas lalong masira ang mental health ko kakaisip ko sa'yo.
Kung sino ka man. Totoo, ma. Baka nga buntis ka. Buntis siguro to. Hindi lang nagsasabi sa... Parang buntis, may regla nga eh. Ma, parang nag-uusap pa lang tayo man nung nakaraan na baka buntis si Chay, no? Kaya na sumasakit ang tiyan, nahihilo, nasusuka, baka buntis. Eh, biglang nagkaregla. So, hindi buntis, ma. Ano tayo? Wrong send. Wrong send, hindi buntis. Natatawa ko kay Tipan, nag-chat din. Nang mo, sabi niya, I love you, Lawrence, kahit hindi ka nagsisin. Ito na, magsisin na ako mamaya. Totoo, Lane. May araw ka pa parang pataba at i-ready ang self mo. Ewan ko, Lane. Gusto kong pumasok, pero parang ayaw ko na parang gusto na parang ayaw na parang gusto na parang ayaw na parang gusto. Si Tipan, hindi ka naman nagsisin. Hoy, nagsisin ako, Tipan. Nagsisin talaga ako. Depende sa usapan. Hi, Wolfgang. Then sabi ni Mami Nix, inaantay ka lang niya talaga. Totoo ba? Sinabi niya yun? Hindi ko alam sa kanya. Thank you. Thank you, Wolfgang. Hindi ko alam sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, i-chat niya ako kung kailan siya uuwi. Siguro, kaya hindi pa siya nag-chat kasi nga, hindi pa naman siya umuuwi. Nandun pa rin siya sa FNC, di ba? Ay, di ba nagsisin, iba't nagpapam... Hoy, nagsisin ako talaga, Tipan. Nagsisin ako talaga. Depende sa usapan. Charis. Gagi to si Lynn. Ano kasi to eh. Kasi kayo. Guys, i-ano nyo naman ako. I-motivate nyo naman ako. Para hindi ako ma-stress. Pag nasa-stress pa naman ako, nasa-stress din kayo. I-ano nyo ako. Palakasin nyo ang loob ko. Itulak nyo. Itulak. Di ba pag nasa stress nga ako, nasa stress na kayo, paano pa kayo pag sinabi ko sa magulang ko? Buti na lang talaga, hindi ko sinabi sa magulang ko. Di ba ka mas na-stress sila lalo? Charis, hindi pa nga ako gumagawa ng audition video eh. Kailangan ko kasing gumawa ng audition video. Sige, Ate Cherry. Sige na nga, i-ano nyo ako, i-motivate nyo ako. Sige. Mag-iisip pa ako lalo. Hindi na siya pinapauwi. Totoo ba? Hindi na siya sinika pinapalabas doon, o di ba? Dire-diretso na ba siya doon? Hanggang ano na yun? Hanggang August na? Totoo ba? Sabi niya? Saan siya pumunta kahapon? Hindi ko alam eh. Hindi kasi kami nag-uusap ni Nika, kaya hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi, Tipan. Ayoko nga, magpe-PM tayo tapos SPG. Ay, wag na. Wala siya kaya na sa test broadcast.
Oo nga. Nakita ko kanina, naka-live ang 247. Tapos hinahanap ko si Nika. Wala man siya. So, wala siya. Thank you, Tipan. Paano yung support? Charis. Itulak. Ba't mo minute? Ba't ka nag-mute? Hindi ko. Oo. Tama Ay, na siya. hayaan mo siya. Ayusin mo yung comment. Ang pangit ng comment ko, hindi ko natutunan. Tumataas yung lag na. Kaya minus, ikaw pa ba naging season ender ka nga din, tsaka may bus na dyan. Oo, ma. Charis. Wala, syempre, Weakness naman to sa intro. yung parang ang narinig kong balita ngayon is more on talent daw ngayon. So, parang kinakabahan na ako sa more on talent na yan. Uy, meron daw talent show daw. Ano ba naman yan? O parang parang nakakaumay naman kung puro kanta lang ang ipapakita ko. Ano pa ba talent ko? Wala naman ako ibang talent. Kanta lang naman. Umay naman yun. Puro kanta. Apaka-common. Dahil sabi ni Mami Nix, unahan mo kasi sa magmasihan niya. Ha? Fake news yan. Sabi ko. Totoo ba? Sinabi talaga niya yan? Baka hindi naman niya talaga sinabi yan, ah. Sabi ko, provide siya na Insta. Send screen record kung sinabi niya yun. Ngayon, mula ngayon, hindi na ako maniniwala sa mga sabi-sabi niyo na sinabi ni Mami. Ayoko, gusto ko ng screen record. Ha? Para wala tayong pag-aawayan. Charis, away agad. Charis, hindi ko alam. Joke lang. Kina Bel at Egg. Galing siya kila Bel at Egg. Sino kasama niya? Ang alam ko si Manil. Oo, si Manil. Pero hindi ko na alam yung ibang pang kasama. Thank you, Ruthie. Hindi, alam nyo ba, kung ano yung nagpupush din sa akin na makapasok sa, alam nyo ba, gusto kong pumasok sa season 8 kasi, yun nga, hindi nga ako satisfied sa performance ko nung season 7. Tapos, di ba, and, hindi ko pa talaga napakita lahat. Feeling ko nung season 7, kaya hindi ko siya napakita lahat kasi nag-o-observe pa lang ako. Nag-o-observe pa lang ako sa paligid ko, sa mga tao. Parang nangangapa pa ako sa mga taong, alam mo yun? So, yun. Tapos siguro na ako na culture shock ako sa, parang hindi ko ini-expect na, syempre, bago sa akin, tapos biglang ganun. Tapos, biglang, alam mo yun, hindi ako sanay na, biglang may episode agad ako na ganun. Parang talaga ako, parang hindi ko talaga siya gusto na, nagkaroon ako ng episode, hindi ko gusto yung episode ko dun. So, parang hindi ako talaga satisfied. Kaya, tapos parang hindi pa naipakita lahat. So, parang, hindi pwedeng magiging ganun ang image ko. Parang ganun. So, parang, kaya gusto kong subukang pumasok sa season 8. Tatanggapin kung mapakakapasok. Kasi gusto kong maipakita na I am better kesa sa iniisip nyo, ganun. Kung ano man ang iniisip sa akin ng ibang tao na puro negative, na that's not me. Hindi ako ganun. So, yun. That's it. And nagpapagulo naman sa isip ko na parang
ayaw ko din pumasok kasi yun nga, dahil nga ayun nga narinig ko is puro talent daw, tapos parang nauumay ako. Paano kung yun nga may talent show, paano kung yun nga yung talent ko is kanta-kanta lang naman, ano lagi akong kakanta ganun, tapos ay basta yun nagpapagulo sa isip ko, and wala, I don't know. Bahala na yan. Try ko na lang mag-audition. Kung matanggap ako, ibig sabihin, para talaga ako sa season 8, no? Pag hindi ako matanggap, ibig sabihin, hindi ako natanggap, hindi ako para sa season 8. Mag-audition na ulit ako next season. Diba? Try ko na lang mag-audition, ganun. Hindi ako marunong sumayaw. Ano lang, kanta, rap. Tapos, yun lang. Kanta, rap. DJ voice. Wala naman. DJ voice ko, ano lang naman. Bigyan niyo ako ng script muna. Kasi, bigyan niyo ako ng script na babasahin ko dito. Tapos, ilalabas ko yung DJ voice ko. Tagal ko na talagang hindi nagkaganyan. Hindi ko na alam kung paano ko umpisahan. Basta dati pag nag-start ako mag on air, ang entrada ko, good evening. Good afternoon. Good evening everyone. Gumaganon-ganon lang ako, tapos halimbawa pag matagal akong nawala sa radyo, ayoko muna sabihin. Basta ganon. Totoo ba? Talent show, tas paramihan na magbabagsak ng gifts habang nagpe-perform. Ganun pa rin pala. Alam nyo na, babies, talent show, tapos paramihan ng magbabagsak ng gifts. Ayan na, mag-cash in na kayo, ah. Si Manel, Eka at Bel lang? Sila lang? Hindi ba kasama sila, Pabi? Si Tipan talaga, nung nagkasama kami sa Ugbo, sabi niya sa akin, baka daw pag makapasok ako sa season 8, hindi ko na daw siya pansinin kasi may makikilala na daw ako mga bagong kaibigan. Hello? Hindi ako ganyan. Kahit kailan hindi ako naging ganyan. Hindi ganyan ang ugali ko, Tipan. Ito naman siya. Sabi ko nga, 'di ba? Ikaw yung isa sa mga taong naging part ng buhay ko ngayon. Kaya, ba't kita kakalimutan? Hindi kita kakalimutan. Wala ka namang ginawang masama sa akin. Sa totoo lang, puro lang naman kabutihan ang pinakita mo sa akin. So, ba't kita kakalimutan? Huwag kang mag-alala, hindi kita kakalimutan. Totoo, Alvira. Real talk yan. Pasok ka sa season 8 na nakulangan din kayo. Hindi din kayo satisfied sa performance ko nung season 7. Ako rin eh. Mas lalo naman ako. Ito talaga real talk. Marunong ka naman sumayaw pero hindi magaling. Totoo yan, Ate Ali. May mga steps lang ako na alam ko. May mga steps ako na hindi ko talaga kayang i-take. May mga steps na hindi kayang i-take ng katawan ko. Kaya, basta hindi ko kaya. May mga sumayaw. Tipan! Marunong nga lang pag tinuturuan.
this is Lorna yung mga babies. DJ voice advice kay Tipan. Ayan, mayroon po tayong ano. And we have a caller for today. Tonight pala, sorry. We have a caller for tonight. Hello? Sino to? Charis. Tapos umiiyak. Ano? DJ Lorna. Kasi po, iniwan ako ng boyfriend ko. Pinapalit niya ako sa best friend ko. Sasabihin mo, ikaw muna eh. Pinagpalit niya ako sa best friend ko. Sabi ng best friend ko, wala kino-comfort niya lang daw yung boyfriend ko. Inaahas niya na pala. Ika muna, Ika muna, Ay, totoo yan, ex-nizen. Yan ang sabi sa akin ni Direk Blesa. Sabi ni Direk Blesa sa akin. Sabi ko kasi, Direk, di naman kasi ako marunong sumayaw. Sabi niya, marunong ka. Confident lang. Angasan mo ang pagsasayaw mo nung nagpa-practice kami. Lorna, ayusin mo yung mo. Confident, be confident, ganun. Di naging confident. Ayan, ganyan. Ay, pusang inang yan. Ay, hindi na mauulit yun. Parang hindi ko na ata kayang ulitin. Ha, okay lang ba kinataan sa to? Ha? Ano, JD? Mariano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko mag-gets. Busy. Yes, we want more. Hala, baka naman masyado kayo nag-e-expect. Ayoko nang pumasok na pressure tuloy ako. Maganda na kay Bibis. May sisi na mayaman ang gifter. Nakaka-OMG pa mag... Sino? Ate Love, sino? Sino Ate Love? Ang importante, madami tayo. Tapos pag ambag-ambagan natin yun, boom! Malaki na yun. Ate Cheryl, wala naman ako ibang talent. Kanta lang. Marunong din ako mag-magic. Magic. Chirini. Baduy. Marunong ako gumawa ng stars gamit ang lastiko, ang goma ba? Marunong ako gumawa ng stars, ganun. Marunong ako nun. Gusto ko nga mag-dance lesson eh. Gusto ko mag-dance lesson talaga. Alam niyo ba guys, minsan naiisip ko, gusto ko magkaroon ng amnesia. Tapos pagka bigla akong nagkaroon ng amnesia, biglang na-aksidente ako. Tapos akala ng lahat patay na ako. Tapos nagka-amnesia pala ako. Tapos may kumukup sa akin na mayaman. Tapos pag may kumukup sa akin na mayamang pamilya. Tapos, pinag-aral ako. Tapos, lahat tinuro sa akin. Lahat ng talent inano sa akin. Siyempre, yung boses inborn na. Hindi naman yun mawawala kahit may amnesia ka. Yung pagsasayaw, tinuruan ako pagsasayaw. Lahat ng talent, lahat tinuro sa akin. Tapos biglang bumalik yung amnesia ko. Tapos biglang, hala, ang galing ko na. Ang galing ko na sa lahat ng bagay. Oo Dilulo. Sino? Bugsi. Sabi kasi ni Bugsi. Ano ba? Ang pangalan? Bugsay? PM ko. Bawal mag-drop name. Sino? Sige nga. Sino yan? PM mo nga. Sa GC. PM mo sa GC. Sarat niya.
Parang movie lang daw. Alam nyo guys, oo, minsan talaga may mga random moment ako. Yung tipong, kwento mo nga siya, mga random moment ko. Nagugulat din ako eh. Biglang nagugulat din ako, ha? Ba't ako naggaganon? Para ako Minsan, sira. bigla na lang sumasayaw. Kagaya kanina, tumayo lang, tapos sumasayaw sa ng ganun. May kending na bigla dito sa harapan eh. Totoo? Lang naman. Ha? Hindi, kumakain kasi ako. Pag kumakain kasi ako, napapasayaw ako. Sino? Sino, Ate Love? Sige nga, i-PM mo nga ngayon. Kawawa naman tong kapatid ko. Bakit? Yung randomness niya more on sa question, yung mga unexpected questions. Asan na yung PM, Ate Love? Hindi mo alam na manggagaling sa isang Lorna Bersola na tanong. Alam mo yung mga tanong na pang bobo, pero pag sa kanya galing, hindi siya pang bobo. Wala nga kaming TV. Ah, totoo? Meron ba? Paano mo nalaman? Ah. Papasok siya. Hindi, alam ko naman na... alam ko naman na papasok siya sa season 8 eh. Totoo? Bugsay? Ano ba kasi ang pangalan mo? Bugsay. Totoo ba? Sana all nag... Guys, paranas nyo naman sa akin TikTok universe. Bugsay, you're rocking the boat. Bugsay, you're... Alam niyo ba yung bugsay sa amin is, di ba yung boat, yung may ganun-ganon? Bugsay ang tawag dun sa amin. Kaya ang kanta namin, bugsay, you're rocking the boat. Bugsay. Madami viewers lagi. Sino siya? Wala oh. Minsan nadaan ako sa live niya, wala nga siyang gaanong viewers eh. Baka meron lang siyang meron lang siguro siyang baka meron lang siyang isang supporter na solid talaga. Kunti lang ang niya, nadaan ako minsan sa live nun eh. Baka iba-iba kayo nang iniisip. Season 7 pa nun gustong pumasok eh, kaso hindi siya nakapasok ng season 7. Kaya siguro ginagawa niya din lahat ngayon para makapasok sa season 8. Naiyak na nga daw siya. Nagkwento kasi yun sa akin eh. Gusto niya daw talaga pumasok sa season 7. Naiyak na nga daw siya kasi hindi pa siya tinatawagan. Tapos kung kailan daw na tinawagan siya, saka naman daw magsi-season ender na. Sabi ko, hindi mag-season 8 ka na lang. Sabi niya, oo, papasok daw talaga siya sa season 8. Sana all! Ako ang pinakamura kong gift dito, Rose. Yun ang pinakamura. Bagsakan nyo din ako ng guys, TikTok universe, tapos Lion. Kanina. Sino yung papasok na sikat? Kinabahan tuloy ako.
May papasok na sikat, wala na. Siya na yung kukuha ng 1 million. Charis. Guys, tulungan nyo akong makuha yung 1 million. Gagawin ko ang lahat. Kakain ako ng bubog, uling, apoy. Makuha ko lang ang 1 million. Ang tanging gagawin nyo lang ay suportahan ako. Tapos magpadami lang tayo. Kakain ako ng bubog. Tawag dito, tatawid ako sa lubid. Alam mo ba, si Miss Catering, magkababayan kami, pero kaming waray ni Miss Catering. Gusto niya pala mag-House of Collab dati, kasi hindi siya nakuha. Sikat na siya ngayon eh. Baka may management na yun siya. Wala pa ako sa FNC. Mukha lang po na sa FNC kasi may double deck. Andito lang po ako sa QC. Uwi ako pag makuha ni... Totoo ba? Sige na, Ate Love. Ate Love, gusto mo makuha ko yung 1 million? Support niyo ako. Huwag na ibagsak pa, cash mo na lang. Totoo, cash din. Pag may mga challenge lang na kailangan ng gifts, dun nyo ibuhos lahat. Kahit hindi nyo na ako Oo, mukhang nasa FNC lang kasi double deck. Hindi ko alam, Kirsten. Wala akong balita sa kanila. Pero, yun, yung last na balita ko sa kanila is yun nga, na-disgrasya daw sila. Pero hindi ko pa alam ngayon kung ano na ang nangyari. Wala akong update sa kanila. Hayaan nyo na yan. Hayaan nyo na yan kung malakas sila sa ganun. Sa mga gifts. Kasi ganun talaga. May mga taong malalakas talaga sa mga ganyan, mga gifts. Ako nga pinagpipray ko yan na sana, Lord. Sana may dumaan din sa live ko na naboboard lang. Lord, sana may dumaan sa live ko na naboboard lang. Tapos trip niya lang mag-drop ng gifts. Trip niya lang itry kung anong klaseng gift ito. Ano kaya tong klaseng gift na layon? Ano kaya ang lalabas pag sinindan ko si Lorna ng layon? Tapos nag-enjoy siya, tapos nag-send pa siya ng marami. Wala, nagsasayang siya ng pera. Sana may dumaan sa live ko na nagsasayang ng pera. Yung naboboard lang. Gusto ko nga yung kasi minsan pag nagla-live ako ng midnight, wala naman ng gaanong nanonood. Kaya nag-end na lang din ako. Kagaya ngayon, midnight na. Ikaw ay di sining sa museyong di naluluma.
Random picky. Pero sino ang papasok sa season 8 na sikat? I'm curious. Natatakot kasi ako makipag-random picky. Di talaga ako sanay makipag-usap sa iba't ibang tao. Lalo pag mga foreigner. Kung Pinoy, okay lang. Pero pag foreigner, I'm scared. May ano nga, mayroon akong napanood na video ni Vice Ganda. Minsan daw nang titrip lang siya manood ng mga live sa TikTok daw. Nagkita kayo nila. Yes, nagkita kami ng X-Vape. Magkita-kita kaming lahat doon, mga The House of Collab. Sige, next time, makikipag-random PK ako pag maayos ang ayos ko. Hindi kasi maayos ang itsura ko. Baka random PK ako, ganito itsura ko. Pag-random PK ako, mag-set up ako. Hindi pa bukas. Bukas na lang. Dapat nga magla-live ako kanina sa Ogib. Magsi-set up sana ako kasi bigla akong tinamad. Kaya sabi ko mag-quick live na nga lang ako dito sa TikTok. Quick live daw. Tapos feeling ko 1 hour na akong naka-live. Sabi ko na quick live daw. Tapos 1 hour nang naka-live. Quick live lang talaga ako kung walang topic. Biglang nagkaroon tayo ng topic. Kaya nagkaroon ako ng kwento. 'Di ba sabi sa inyo na giging pala kwento ako pag may topic. Pag walang topic, wala. Muntanga. Thank you, Ate Ali. Thank you, Ate Ali. Ano mo kay Ate Ali kung malakas bati? Ha? Malakas siya. Kung may nakakabati siya. Hindi siya nag-comment kanina pag sa GC lang talaga siya. Ate Ali, nagtatanong si Chay kung meron ka daw bati. Kung nakakabati ka daw. Hindi, gagi. Actually, may mga taong hindi nila alam na nakakaganon sila. Like, hindi sila aware. Hindi, kasi si Chay, yun nga yun, di ba sabi ko kanina sa GC, Ate Ali, nag-chat ako kanina sa GC, sabi ko baka nyo si Chay, baka nabati nyo si Chay, kasi nga hindi siya gumagaling. Tapos lumalala yung nararamdaman niya. Nag-ask ako kanina sa GC, baka nabati nyo siya nung last na magkakasama tayo. Meron kasi mga taong hindi sila aware na Meron na din kasi akong meron na akong nausog dati. Pero sanggol yun. Kasi hindi ako aware. Sanggol yun, like baby talaga, like months old. Tapos pinalawayan sa akin. Hindi ginagawa na iba ko mga sasabayan ng random people. May iba kasing kapikin mismo or mga. Paano yun? Yung makikipag-random piki ako habang kumakanta, di maingay. Anong imumute? Minamumute ba yun? Paano imumute? Hindi ko kasi alam talaga. Hindi ko alam paano ko imumute. Ganun. Yung kapiki ko. Hindi ko alam, Ate Ali. Kung duraan nyo to. What? Laway-laway? Sanggol ba? Ang nilalawayan, sanggol lang. Malaki na to. Duraan nyo na lang, Charis. Paano yun? Halimbawa ako, kapiki ko si Nika. Si Nika ba ang magmumute o ako ang magmumute sa kanya? Kasi pag magmute siya, hindi siya maririnig ng viewers niya. Or ako ang magmumute sa kanya. Halimbawa, imumute ko si Nika, ganun. Tapos, okay. Sige nga, itry ko nga yun. Kakanta ko, tapos makikipag-piki ako, tapos di ko kakausapin kung sino yan. Wala, kakanta lang ako.
Sige. Okay, alam. Sige. Sakit ng ulo ko. Ewan ko dito kay Chay. Ewan ko dito kay Chay, anak mayaman ata to siya eh. Alam niyo kasi, sobrang sensitive din ng balat. Kunting ano lang sa kanya, nagsusugat-sugat na siya. Kaya ang dami niyang peklat dito sa kamay. Kasi konting galaw lang sa kanya, nagsusugat-sugat na siya. Kaya, yun, baka nga nabati siya. Ate Love. Nagtry na nga ako ng ganun. Actually, Ate Love, dati 'di ba nung dati pa, nung pumasok ka sa live ko, anong oras yun? Yung pinakauna mo akong nakita sa live. Paano ka naging Lorna's Babies? Kasi 'di ba nasa Kuwait ka. Tapos yung ibang babies like sila Philin nasa Dubai, si Kali nasa Dubai. Paano sila naging Lorna's Babies? Mga anong oras ba ako nag-live noon? Bakit kayo napunta sa live ko? Hi sana only Mina. Hi sana kahit minsan ay mapansin ako. Nagbibiro ako, tunay ang pag-ibig alay sa'yo. Sana kahit minsan ay mapansin ako. Yan ay totoo, huwag mong isipin. Nagbibiro ako, tunay ang pag-ibig na alay sa'yo. Ang buhay, tunay ang pag-ibig na alay sa'yo. Sana kahit minsan ay mapansin ako. Pinsalay piling may salmangka, sadyang malimbik sintuwa bouquet. Kahit tila siri sa museo din. Bakit? Ano suot ko nun, Ate Love? Bakit akala mo sa akin teacher ako? Di ba maganda sa akin pag chubby chicks? Mag-e-end na din ako kasi ako'y inaantok na din. Saan ba ang lakad bukas? Ha? Ano nagsabi? Ate Love, hindi yun green board kasi painting yun. Painting yun. Akala niya, ito yung sinasabi ni Ate Love na green board ha. Ay, mapansin ako.
Huwag mong iisipin. Nagbibiro ako. Tunay ang pag-ibig na alay sa'yo. Habang buhay, tunay ang pag-ibig na alay sa'yo. Akala ni Ate Love, ito green board. Akala niya yan, blackboard ba? Painting yan kasi, te. May papakita pa ako sa inyong isa pang background ko. Ba't ang ganda ko dati? Pag napapanood ko yung mga TikTok ko dati, ba't ang ganda ko dati? Di, alaga pa ako dati sa maintenance. Nagpapalift pa kasi. Dati kasi guys, lagi akong nagpapalift ng mukha every 6 months. Tapos nagpapalift filler ako. Basta alaga pa ako dati sa maintenance. Dati yun, nung masyado pa akong waldas sa pera. Waldas ako sa pera. Hindi ko iniisip ang future. But that was before. I'm a changed woman. Charis. Ito pa, may papakita ko sa inyong background. Yes, I'm a changed woman. Now that you made me. Ito. Ito yung unang TikTok ko na nag-boom. POV. Yan yung unang TikTok ko na nag-boom. Doon nag-start na nadagdagan yung mga followers ko, na ano. Ito yung background ko na may mga asan na ba yun? Uy, ito. Tingnan yung background ko. Oh. Tingnan yung background ko. Marami akong manika na pangkulam. Ay, pusang gala. Wala na, uy. Oh, too young to... Tapos medyo mataba-taba pa ako dito. Tingnan niyo yung kamay ko dyan, oh. Walang ganong kabuto-buto. Ngayon, tingnan niyo naman yung buto ngayon, oh. Pusang inang buto yan, oh. Oh, di ba? Medyo mataba-taba pa. Tapos mamimili kayo dito kung ano... Alam nyo ba, mga pinangalanan ko yan? Pinangalanan ko tong mga manika na to. Maria, Leonora, Teresa. Sana ba, madami akong pangalan. Isabel, Jezebel, Annabel, Chucky. Ang dami kong pangalan dito sa mga manikang to eh. Ano yun, dati ko siyang apartment. Apartment siya na parang condo type siya. Kompleto na yung gamit, ganun. Actually, hindi talaga ako dapat titira doon. Kasi yung may-ari ng apartment na yun, nagustuhan ako. Hindi na gusto kong ano yun na, jawain. Hindi, ano siya, bakla kasi siya. Gay talaga siya, as in, gay talaga siya. Lalaking bakla. Tapos, parang nung nagstay lang kasi ako nun, for Airbnb lang ako nun, like, magsistay lang ako for 1 week. Tapos, nung magpapaalam na ako na aalis ako, sabi niya sa akin, wag daw ako umalis. Wala siyang asawa, wala siyang anak. Tapos,
wala, siguro gumaan ang loob niya sa akin kasi unang kita pa lang namin ang tawag ko na agad sa kanya, mami. Like, nung pagkapunta ko pa lang sa, sa apartment niya para tumira ako doon, ang tawag ko agad sa kanya, mami. Tapos, nanghingi ako ng discount para sa sabi niya, sige na nga, bigyan kita ng discount kung hindi ka lang maganda, ganun niya ako. Tapos nung time na magpapaalam na sana ako kasi tapos na yung pag-rent ko sa apartment niya. Parang hindi siya nag-okay ba, parang kinonvince niya ako na mag-stay pa, ganun. Na sabi ko, what if po dito na lang ako mag-stay, mag-rent na lang ako, mag-long term na lang ako, ganun. Tapos yung pinag-usapan namin yung, ang laki kasi talaga ng unit niya, sobrang laki ng unit niya. Siguro, sabihin natin yung unit niya, mga nasa, mga 80 square meters, or 70, mga ganun kalaki yung unit niya. Tapos ang ganda ng unit na kompleto na din yung mga gamit and all. Tapos may bathtub pa sa CR niya. Tapos ang mahal ng rent niya talaga monthly. Kasi 'di ba kompleto na yung gamit, parang condo type na siya, ang laki pa. Ang mahal ng rent talaga monthly. Tapos nag-iisang condo apartment type lang yun dun sa lugar namin. Sila lang ang meron. Tapos sa akin niya, hindi niya talaga pinapaterhan yun for long term. For Airbnb lang talaga yun. Tapos pumayag siya sa akin na terhan ko ng matagal. Tapos ang baba pa ng singil niya sa akin sa rent. Tapos yung rent pa is kasama na yung tubig at saka ilaw. Sobrang bait talaga nun na sobrang bait niya talaga. Tapos kumakatok yun siya sa apartment ko. Kumain ka na ba? Tuwing umaga kakatok siya sa apartment ko. Kumain ka na ba? Gusto mo ipagluto kita? Tapos minsan bibili yun ng pagkain tas dadalhan niya ako. Ganun siya kabait. Naalala ko tuloy si mami. Kaso guys, namatay na siya. Tapos, nung namatay siya, napanaginipan ko siya. Nung araw mismo na namatay siya, dun ko siya mismo napanaginipan. Tapos, grabe yung iyak ko noon. Tapos, syempre, yung apartment niya, namatay na siya. Wala nang umalis na din ako dun kasi, nandiyan pa ba kayo? Nakikinig kayo sa akin? Mag-comment nga kayo. Bali, yung naging tagapamahala ng apartment niya, yung kapatid niya. Tapos, yung kapatid niya hindi na pumayag sa rate. Sa rate ng kung yung renta ko, hindi na pumayag kasi ang baba nga ng renta ko, ang baba ng singil sa akin. Tapos, syempre, alangan naman titira pa ako dun. Wala na si mami, namatay na siya. Tapos yung kapatid niya, tinaasan yung renta, hindi na daw papayag ng to ganyan, ganito ganyan, hindi na daw papayag. So, wala. Umalis na din ako doon. Hindi na ako doon nagstay kasi sobrang mahal na ng singil sa akin. Kaya umalis ako kasi sobrang umiyak talaga ako noon. Kasi, wala. Sayang yun si mami. Siguro kung buhay pa yun siya, tapos pumasok ako ng The House of Kulab, magsusupport talaga yun siya. Hindi ko siya kadugo, pero na-feel ko talaga yung pagmamahal niya sa akin. Kakatok siya sa apartment ko, magtatanong kung kumain na ako, tas bibili siya ng pagkain, dadalhan niya ako. Tas yung time na umuwi siya ng Manila, pumunta muna siya sa apartment ko, nagpaalam siya na uuwi siya ng Manila, ano daw ang gusto kong pasalubong, ganun. Tas sabi ko, mami, wag na po. Hindi, sige na, anong gusto mong pasalubong, ganun. Tapos yun na, yung time na pag-uwi niya ng Samar, dun na siya na biglang, nagulat ako biglang, dun na siya inatake, tas namatay na siya. Hindi nga kami nagkita. Nagulat na lang ako. Kaya pala napanaginipan ko siya nung araw na yun. Iyon pala yung time na namatay na siya. Alam nyo ba guys, ikukwento ko lang. Sobrang malapit ako sa mga taong may mga edad, no? Senior? Hindi, Atila ba? Hindi kayo yung tinutukoy ko. Charis.
Uy, pero talaga guys, napansin ko lang, sobrang malapit ako sa mga taong may mga edad na. Kasi kahit yung mga, yun nga yung mga magulang ng kaibigan ko, yung mga magulang ng kaibigan ko, gustong-gusto talaga nila ako. Hinahanap-hanap ako ng, hinahanap-hanap ako ng mama nila, ng tita nila. Tapos yun nga si mami yung namatay. Hindi ko naman tawa sila. Hindi ko naman ina-expect na magiging close kami nun ni mami na wala, di ko ina-expect na magiging close kami nun ni mami. Eh, di ba first meet namin, biglang nagkagaanan agad ng loob. Tapos ito pa yung condo pala na narentahan ko dito sa M-Place. Ang may-ari kasi nung nagja-Japan, si mami din ang tawag ko doon. Tapos sobrang gustong-gusto niya din ako. Kaso nahiya na ako sa kanya kaya hindi na ako gaano nagparamdam sa kanya kasi hindi ko natapos yung kontrata ko dun sa M-Place. Kasi nagkaroon ako ng matinding problema. Nagpaalam naman ako sa kanya ng maayos. Pero yun nga, sinabi ko sa kanya yung reasons ko, ganun. Eh, syempre may kontrata akong pinirmahan for 1 year. Tapos, 6 months lang ako. Pero talaga, ang usapan talaga namin kasi nun ni mami, 6 months lang talaga ako. Tapos nag-agree naman talaga siya na 6 months lang. Eh kaso, nung nandun na ako sa condo niya, nakatira na ako sa condo niya, biglang naging 1 year. Kasi yung condo niya, pinaayos niya, pinarenovate niya. Tapos ako yung pinadecide niya sa magiging design ng condo niya. Pero siya ang nagbayad ha. Ako yung pinadecide niya sa magiging design ng condo niya. Kasi sobrang plain niya talaga dati. Studio type talaga siya. Sobrang plain niya dati. Ang sabi ko, 6 months lang ako magre-rent. Tapos nung nandun na ako, nakiusap siya sa akin na mag 1 year na lang daw ako. Siyempre, sabi ko, mami, 6 months lang ang kaya ko kasi hindi ko naman alam kung magtatagal ako talaga. Hindi ko alam kung kakayanin ko hanggang 1 year. Pero sige, mami, pipirmahan ko yung 1 year. Pero pag di ko maipapangako na ganito, ganyan. Pero syempre, pinirmahan ko yung 1 year. Nahihiya din ako kasi hindi ko tinapos. Tapos nahihiya ako kasi syempre, ako yung nag-design ng condo niya. Na ako yung pumili ng ganito, ganyan. Ako yung nag-request ng ganito, ganyan. Lahat ng request ko nun, binibigay ni mami. Ami ang pangalan niya. Kasi sabi niya naman kasi sa akin kung ano yung mga kailangan ko, kung ano yung mga gusto ko, magsabi lang ako sa kanya kasi ibibigay naman niya daw. Tapos hindi ko natapos yung 1 year na kontrata. Tapos nahiya na ako sa kanya, magparamdam sa kanya. Pero kukontakin ko yun siya. Nag-chat pa siya nung before ako mag-Daws of Collab, nag-chat siya sa akin. Nangungumusta siya. Tapos hindi ko na siya na-reply. Yun siya, gusto niyang pumasok ako sa PBB, gusto niyang mag-artista ako. Alam yun ni Chay, kasi magkasama kami ni Chay. Yun si Mami Ann. Wala, biglang, nag-ano lang ako, I wonder watchers. Ba't ganun, sa totoo lang, malapit talaga ako sa mga may edad na talaga. Sa yung mga nanay na mga ganun, yung mga, alam niyo yun? Promise, guys. Sobrang malapit ako sa mga may edad na. Tingnan nyo, dito si Tipan, no? Kaya si Tipan, ang naging close ko sa season 7 kasi siya ang pinakamatanda doon. Sabi sa inyo, sabi sa inyo, malapit ako sa mga may edad na eh. Si Tiban na. So, yung pinakamatanda sa amin dun sa season 7. Kaya kami ang naging close. Nanahimik ako dito. Tamang-tama kasi yung pag-up niya. Sakto kasi, Tipa, nag-uusap-usap kami about sa mga old woman. Sa mga mga old. Charis lang, bigla ka kasing pumasok. Si Tipan, 37, magta-37 na siya. Oh, 37 pa lang naman ako.
Magta-37 siya ngayong 24. Hindi halata sa mukha niya, no? Alam niyo ba, guys? Pag trip ko ipahula yung edad niya, pinapahula ko sa mga tao. Hulaan niyo kung ilan taon na siya. Kasi talaga si Tipang pag nagulat nga din ako sa kanya nung sinabi niyang 36 na siya eh. Kasi akala ko talaga mga nasa ano lang siya. Yung mga nasa 12. 12, oo eh. Hindi, akala ko talaga dati. Akala ko talaga dati, mga nasa ano lang siya, mga nasa 28, ganun, 29, ganun. Kaya nagulat ako, nasa 36 na pala siya. Minupose na, magmiminupose na. Magmiminupose ka na. Pag trip ko ipahula ang edad niya, pinapahula ko sa mga tao. Oo. Ay, kahit nga nung nag-ano kami, nung nag-Green Hills kami, pinahulaan ko din yung edad niya dun sa nag-ano ng cellphone. Wala, inaano ko lang kung ilan tao nang isasagot nila. Kasi baka naman kasi sa paningin ko lang mukhang bata si Tipan, baka talaga sa paningin ng ibang tao matanda na siya. Kaya pinapahula ko sa ibang tao. Hindi, Tipan, talaga. May pinost ka nga, di ba, na glow up video mo. Talagang mas bata ka talaga ngayon compare dati. Ano mukha siya matanda dati? Mukha ka matanda dati. Hindi, tips. Mukha talaga matanda dati. Mas bata ka talaga ngayon. Tas makinis pa yan si Tipan, guys. Makinis talaga ang likod niya. Mas makinis pa ang likod niya kaysa sa likod ko. Kasi ako may mga bakni ako eh. Si Tipan makinis ang likod niya kaya lagi siyang naka-backless. Oo, ngayon ano ka na? Mas bata ka ngayon tignan compare dati. Oo, nakita na ni Tipan. Nakita ko na yung buong katawan ni Tipan. Gana. Oo, baby face siya ngayon. Totoo. Kamusta naman, Tipan, sa pakiramdam yung tumatanda ang edad pero bumabata ang muka? Sana all. Sana all, Tipan. Tipan, wag ka masyado magpa-stress, ha? Para naman, ano lang, always young. Young and wild and free. Mayaban. Nakaka-stress kasi daming naliligaw. Baka naliligaw lang yan, Tipan. Hindi nanliligaw. Ito naman, baka naliligaw lang. Diyos ko naman. Habulin ng aso? Habulin ng aso. Sana all yan si Tipan. Makakagulat ka naman dyan. Bigla ka lang nag-i-evolve. Si Tipan naman, makaate ka naman. Baka mamaya mas matanda ka sa kanila. Hindi makahiga. Si Chay? Hindi makahiga. Ito, may sipon. Pero wala na siyang lagnat. Pero masama pa pakiramdam niya. Tipan, iniisip ko nga, baka nga nabati ito siya. Tipan. Naniniwala ka ba sa ganun? Yung bati-bati ganun?
Like, good evening, good morning, good afternoon. Happy birthday. Bati, literal na bati eh. O, hindi din nila alam yung bati. Usog. Yung parang usog. Yes, oo, tipan. Parang nausog, ganun. Baka na ganito siya eh. Baka na ganun siya. Nagpapabebe lang si Chay sa'yo, Lorna. Totoo ma. Baka nga, feel niyang nakahilata lang kasi wala siyang ginagawa. Tapos siguro feel niyang magganyan-ganyan lang kasi para hindi siya napapagalitan. Ano ba, Chay? Maging magaling ka na. Namimiss ko ng magalit. Chay, maging magaling ka na. Napapagod na ako maghugas ng plato. Duraan ko pa to. Ba't lalawayan sa sanggol? Sanggol ang nilalawayan. Dinuduraan ng mga ganito. Hindi ko naman siya nausog. Ako nga nausog siguro niyan. Uy, tama ka na, Tipan. Baka ikaw pang nakausog sa kanya. Ay, oo, Tips. Di ba naglagnat ka din? May sakit ka din ngayon, di ba? Baka nga din nausog ka. Diyos ko, magpadura ka na. Ito naman si Tipan, nagkakaedad ka na talaga, nagiging matampuhin ka na. Sign of ano na yan, sign of aging. Hindi mo, kinakamusta kita sa live mo, dumadaan-daan ako sa live mo kaya. Hindi man ako nagre-reply sa'yo, at least dumadaan-daan ako sa live mo. Doon tayo nag-uusap. Oh, 'di ba? Totoo ba 'yun nung ano? Ako hindi ko pa naranasan 'yan eh kasi dati pag pumupunta ako sa mga like mga liblib na lugar, mga baryo-baryo, yung mama ko naman pag like may nagaano sa akin, pinapalawayan ako ng mama ko. Kaya hindi ko naranasan na magganyan-ganyan na may maramdaman. Kasi pinapalawayan agad ako ng mama ko. Yung tipong pupunta lang kami sa isang bahay na alam mo na yun na first time ako sa bahay na yun. Tapos, may mga taong makakasalamuha ako. Tapos, like, pag-uusapan nila ako. Like, nag-iisang anak lang yan, nag-iisang babae lang yan na anak mo, di ba? Ganun yung mga ganun topic nila. Ang ginagawa ng magulang ko, pinapalawayan na agad ako para hindi na sila mamroblema pag uwi namin sa bahay. So, hindi ko pa naranasan na, like, yung kailan nakauwi na sa bahay, saka makakaramdam, tas biglang palalawayan, hindi. Doon pa lang mismo sa ano, habang wala pa akong nararamdaman, pinapalawayan na agad ako ng mama ko. Hindi ko alam nga tips kung, ewan ko kung nausog ba siya o ano lang, baka meron lang tong nararamdaman. Ang ano ko, baka si Ate Cheryl or si Ate Ali. Silang dalawa. Kasi sila yung hindi pa nakasama ni Chay. Pero kasi may sakit din sila. May sakit din sila Ate Ali at saka si Ate Cheryl. So parang, baka kasi sobrang sama lang talaga ng panahon kaya may sakit kayo. Pag di mo alam kung sino nakausog sa'yo pag sa bahay ninyo, kung ano suot nyo, pakuluan nyo. Asan ba yung sinuot mo nun? Asan yung sinuot mo nun? Pakuluan mo na. Inutusan. Ay, walang sakit si Ate Ali. Hala, so Ate Ali, ikaw ang nakausog. Kailangan mong duraan to. Tapos Ate Ali, ikaw ang huling dumating. Nun. Tapos ikaw yung walang sakit. So, ikaw ang nakausog. Kasi hindi malakas ang pananampalataya. Dapat kasi malakas ang pananampalataya nyo eh, para hindi kayo dinadapuan ng mga ganyan-ganyan. Dapat malakas ang kapit nyo kay Lord. Lord.
Ano? Observe lang muna natin si Chai. Observe lang natin. Pag hindi pa rin talaga maayos yung pakiramdam niya hanggang bukas, kailangan na talaga to siyang, pabindisyonan. Bindisyonan. Ha? Ano? May malapit ba dito? Saan? Ha? Pa-check up na lang kami bukas. Pa-check up na lang kami bukas, te. Padura ka na lang, wala pa tayong gagastusin. Check up, may gagastusin pa tayo eh. Kung magpapalaway ka na lang kay Ate Ali, di wala tayong gagastusin. Guys, tibay nyo namang nanonood, no? Lowbat na ako, mag-e-end na ako. Masyado na kayong maraming nalalaman. Ikaw ay tila sining sa museyong di naluluma. Pwede na ba ako mag-end? Binibining may salamaga. Idyang malambig sintuwabuke. Ikaw ay tila sining sa museyong di naluluma. Ay, si Baby Texon naman. Ang late mo naman na. Ate Ali, nararamdaman niya. Ano ba nararamdaman mo? Masakit daw tiyan niya. Tapos nagsusuka-suka siya, tapos nahihilo pa siya. Hindi siya makatayo ng maayos. Nahihilo siya pag natayo siya, nahihilo siya. Naligo siya kanina, nakaupo daw siya habang naliligo. Hindi ko naman alam, nasa CR siya, naliligo siya eh. Pero ang sabi niya sa akin, napagod daw siya maligo kasi nakaupo daw siya habang naliligo. So yun ang nararamdaman niya, nahihilo-hilo siya, buntis nga. May regla nga siya, te. Hindi ko alam ba, may regla nga. Kaya nga ipapacheck up na lang to bukas bag. Wala siyang inom na ginagamot. Wala siyang gamot na iniinom. Wala na siyang gamot na iniinom. Kumakain siya paunti-unti. Sinusuka niya kasi. Yung kinakain na sinusuka niya din. Pa-check up na lang talaga to siya. Para masagot ang mga katanungan. Hindi, Ate Ali. Kasi pag nagkakaregla to siya, hindi naman to siya nagaganyan eh. Ano ba nararamdaman mo may regla ka? Ha? Chay? Pag may regla ka, hindi, Ate Ali, kasi matagal na kami magkasama. Pag nagkakaregla siya, normal naman siya. Hindi naman ganito. Bago lang regla, hindi tinatawag na kumain. Pero, tapos kinabukasan, first day lang. Wala na siyang lagnat. Kakatapos lang. Kakagaling niya lang kahapon. Ngayon, mainit-init pa naman na siya. Mainit pa naman siya. Pero hindi na ganun hindi na ganun kainit. Hindi kagaya nung Pwede magprito ng itlog? Hindi ko alam, low blood. Oo, kaya nga, pa-check up na nga lang kami. Low blood? Ewan ko sa'yo. Walang ganun. Hindi ka kasi nagkakakain. Baka kaya ganyan. Siguro kaya hindi ka nagkakakain. Sabi ka natin kinain.
Parang ang OA kasi Ate Ali ng sakit. Yung, parang ang OA ng lagnat na aabutin ng 3 to 4 days na lagnat. Dengue. Ano ba symptoms ng dengue? Oo, ma. Check up na lang. Wala na, hindi na ako nakauwi ng summer. Asan ba magulang mo? Ito, sana all. Sin TikTok Universe to Bumbum. Sino tong Bumbum na to? Asan na yun? Pipindutin ko sana si Bumbum. Nawala si Bumbum. Ito si Bumbum. Oy. 12.2k followers. Sana all. Sinendan siya ng TikTok Universe at saka sindan nyo din naman ako ng TikTok Universe. Sabi ni Crisel, kailangan niya ti. Anong ti? Kulang lang isa pang ti. Isa lang na ti ang nasend mo. Kailangan niya ti. Kulang ng isang ti. Kailangan niya titi. Baka ano? Sige na guys, mag-e-end na ako. Talaga, final decision, lobat na talaga ako. Masisira na tong cellphone ko. Oo, Ate Ali. Chat-chat na lang tayo sa GC. Doon na lang tayo mag-usap-usap. Kailangan niya magpa-check up talaga kasi symptoms ng dengue yung Ala! Kusang ina, sana wag naman, Lord. Wag naman. Uy. Ito naman si Chay. Oh, hindi yan. Hindi yan think positive. Hindi yan. Ano na ako guys ha? Mag-end na ako kasi lubat na talaga ako. Ayoko ma-deadbat yung cellphone ko. Bye-bye! Bukas na lang. Thank you. Anong mots? Bye-bye. Tulog ka na, Tips. Good night, Tips. Good night, everyone. Good night, seniors. Good night, babies. Bye-bye. Good night po. Bukas na lang.